Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga rin po sa mga kapatid nating nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikinig sa Radyo Totoo 95.9. Merong kasabihan na walk the talk. Walk the talk. Ibig sabihin, back up your talk with actions. Hindi puro salita, kundi dapat meron ding gawa. Kapag sinabi mo, gawin mo. Kapag nangako ka, tuparin mo. Minsan dito tayo umabagsak bilang mga magulang, bilang mga leader, bilang mga nakatatanda, bilang mga Katoliko. Bilang mga magulang, lagi nating tinuturuan ng mga anak. Tinuturuan ninyo ang inyong mga anak na huwag magsisinungaling. Pero kung minsan kayo rin mismo ang nagtuturo sa kanila na magsinungaling. Kung minsan nakikita nila sa inyong buhay ang inyong ginagawang pagsisinungaling. Bilang mga leader, tinuturoan natin ang ating mga nasasakupan na maglingkod ng tapat. Pero kung minsan, tayo rin ang nagtuturo sa kanilang gumawa ng kalokohan. Bilang mga nakatatanda, tayo ay nagtuturo ng gumalang sa kapwa. Irespeto ang kapwa, pero nakikitaan din tayo ng pag-uugaling walang paggalang sa ating kapwa. At bilang mga mananampalataya, tayo nagtuturo na magbigay, magmalasakit sa kapwa, pero tayo rin mismo ang unang-unang nagpagkikitaan ng pagiging madamot. Mga minamahal kong mga kapatid, napakinggan natin sa ating ebanghelyo ang kwento tungkol sa dalawang anak na inutusan ng kanilang ama na lumabas at magtrabaho sa ubasan. Subalit ang dalawang anak na ito ay parehong hindi tumupad sa kanilang naging tugon. Yung una, tumugon ng hindi, pero nagbago ang pasya at pumunta. Yung ikalawa naman, tumugon ng oo, pero hindi naman pumunta. Hindi nila tinupad ang kanilang tugon sa kanilang ama. Kanino kaya sa dalawang anak na ito may halintulad natin ng ating mga sarili? Sa panganay ba o sa ikalawa? Sino sa dalawa ang sumunod sa utos ng ama? Sino sa kanila ang dapat nating tularan? Siguro marami ang magsasabi na yung panganay. Oo, mas maigi yung panganay na anak na sa una ay nagsabi ng hindi, pero sa bandang huli ay sumunod pa rin. Maari nating sabihin na mas mabuti siya kaysa sa kanyang kapatid. Pero pareho pa rin silang nagpakita ng kahinaan. Hindi buo ang naging pagtugon at kulang sa pagmamahal. Siguro tumugon lang ito dahil napilitan. Kaya ang dapat nating tularan ay wala sa dalawang anak na ito. Hindi ang panganay, hindi rin ang pangalawa. Kung gayon, sino ang dapat nating tularan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The only Son, the begotten Son of God, na napakinggan natin sa ikalawang pagbasa, na nagpakumbaba at sumunod, naging masunurin hanggang kamatayan. Siya ay tumugon ng oo at tinupad niya ang kalooban ng ating Ama. At ito ang hamon sa bawat isa sa atin, na tayo ay tumugon ng oo sa ating Ama at isabuhay natin
ang ating tugon, ang ating pangako. Mga minamahal ko mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano kaya ang nagiging tugon natin sa paanyaya sa atin ng ating Ama? Oo ba o hindi? Sinusunod ba natin ang kanyang kalooban? Baka mamaya, nandun din tayo sa mga yes Lord, Amen, Alleluia. Pero yung buhay natin ay wala namang pagbabago, wala tayong pagsusumikap na maging mabuti. Mga minamahal ko mga kapatid, tandaan natin that our love for God can be truly expressed in our obedience to Him. At hayaan niyo pong tapusin ko ang ating pagdinilay sa mga salita ni Saint Therese of the Child Jesus. Sabi po niya, holiness consists simply in doing God's will and being just what God wants us to be. Holiness consists simply in doing God's will and being just what God wants us to be. Isabuhay natin ang ating pananampalataya. Let us walk the talk. Amen. Ang lahat po'y magsitayo.